Kumusta mga ka-fishing? Naranasan nyo na bang maglakad sa nagyayelong lawa, makakita ng isang perpektong butas na ginawa na ng iba at sabihin sa sarili, "Yes, swerte, hindi ko na kailangang mag-drill." Malamang lahat tayo ganyan. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na yang swerte na yan ay baka yan pa mismo ang dahilan kung bakit wala kayong nahuhuli? Sa video na ito, bubuksan natin ang isang masakit na katotohanan. Ang lumang butas sa yelo, madalas, ay hindi isang magandang pwesto, kundi isang patibong para sa mga baguhan. Manatili kayo dahil ipapakita ko kung bakit ang pag-iwas sa mga ito ay maaaring ang pinakamagandang desisyon na gagawin ninyo sa inyong susunod na fishing trip. Aminin nyo, sino dito ang laging nauupo agad sa butas na gawa ng iba? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Maging tapat tayo. Sa maraming taon, naging parang common knowledge sa mundo ng ice fishing ang paggamit sa mga lumang butas. Siyempre, praktikal naman kasi. Nakakatipid ka sa pagod at oras sa pag-drill, lalo na kung makapalang yelo. Ang lohika ay simple. Kung may nagabala na gumawa ng butas dito, malamang may dahilan. Siguro may nahuli sila dito dati. Or ito, yung pwesto na kilalang may isda. Ito yung kaisipan na naipapasa mula sa mga mas nakakatandang mangingisda. Madali, kumbaga. Pero ang hindi natin madalas isipin ay ang nangyayari sa ilalim ng yelo matapos umalis ang unang mangingisda. Ang hindi natin nakikita ay ang epekto ng ingay, anino at kaguluhan sa mga isda na naiwan. Dahil sa kagustuhan nating mapadali ang lahat, nakakalimutan nating ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng isda, kundi tungkol din sa pag-unawa sa kanilang pag-uugali. Una sa lahat, isipin natin ang lumang butas bilang isang crime scene. Tama, isang crime scene. Noong unang ginawa ang butas na iyon, isang malakas na auger ang bumutas sa yelo. Ang ingay at vibration niyan sa ilalim ng tubig ay parang pagsabog sa tahimik na mundo ng mga isda. Isipin mo na lang na natutulog ka tapos biglang may nag-jackhammer sa bubong mo. Anong gagawin mo? Siyempre, tatakbo ka papalayo. Ganoon din ang mga isda, lalo na ang mga malalaki at matatalino na. Ang ingay na iyon ay isang malinaw na signal ng panganib. Kaya kahit pa sabihin nating may isda sa lugar na iyon, bago pa man ginawa ang butas, malaki ang posibilidad na ang mga pinakamagandang target mo ay lumayo na at nagtago. Ang natitira na lang marahil ay yung mga maliliit o yung mga isdang hindi pa gaanong nakakaramdam ng pressure na malamang ay nahuli na rin ng naunang mangingisda. Kaya pagupo mo, ang dinadatnan mo ay isang lugar na takot na ang mga isda. Pangalawa, pag-usapan natin ang kaguluhan o commotion. Hindi lang pag-drill ang problema. Ang naunang mangingisda ay naglakad-lakad sa paligid, naghulog ng gamit at gumawa ng mga anino sa ibabaw ng yelo. Ang mga aninong ito, kapag nakikita mula sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng butas, ay mukhang mga malalaking predator na nag-aabang sa itaas. Kahit pa sabihing bumalik ang ilang isda matapos ang ingay ng drill, ang patuloy na paggalaw sa itaas ay sapat na para manatili silang alerto at mailap. Bukod pa dyan, malamang ay may mga isda ng nahuli o nakawala sa butas na iyan. Ang isang isda na nakipaglaban at nakawala ay maglalabas ng distress signals na magsasabi sa ibang isda sa lugar na iyon na may panganib. Kaya ang lugar na iyon ay nagiging burned spot. Ang pag-upo mo sa lumang butas ay parang pagpunta sa isang restaurant na kalalabas lang ng health inspector, dala ang isang malaking failed na sign. Maaaring may pagkain pa sa loob, pero tiyak na hindi na ito ang pinakamagandang lugar para kumain. Ang isa pang malaking kadahilanan ay ang tinatawag na
residual pressure. Ang mga isda, lalo na sa mga lugar na madalas pangisdaan, ay natututo. Mayroon silang memorya, kahit paano. Iniuugnay nila ang isang partikular na lugar sa panganib. Kung ang isang isda ay paulit-ulit na nakakakita ng pain na bumababa mula sa isang butas sa parehong lokasyon at nakikita niya ang kanyang mga kasama na bigla na lang hinihila pataas, matututo siyang iwasan ang lugar na iyon. Ang lumang butas ay isang permanenteng marker ng panganib para sa kanila. Isipin mo ang isang daanan sa gubat na laging may bitag. Sa unang beses, maaaring may mahuli. Pero sa mga susunod, matututo na ang mga hayop na iwasan ang daanang iyon. Ang lumang butas ay ang daanang iyon na may bitag. Baka ang mga isda ay nandoon lang sa paligid, mga 10 o 20 talampakan ng layo, pero hindi na sila lalapit mismo sa butas na iyon dahil alam na nila ang istorya. Naghihintay ka sa wala. Ngayon, isipin natin kung sino ang naunang mangingisda. Hindi natin alam kung gaano siya kagaling. Baka naman baguhan din siya na pumili lang ng random na pwesto. Or baka naman isang eksperto na kinuha na ang lahat ng active na isda sa lugar bago siya umalis. Sa parehong sitwasyon, dehado ka. Kung baguhan ang nauna, malamang ay wala talagang isda sa pwesto na yon in the first place. Sumuko lang siya at umalis, at ikaw ang sumunod na biktima ng maling pwesto. Kung eksperto naman, malamang ay ginamit niya ang pinakamagagandang pain at teknika para mahuli ang lahat ng gustong kumagat. Ang iniwan niya para sa'yo ay yung mga isdang busog na or yung mga sobrang talino na hindi talaga kakagat. Parang pagpunta sa isang handaan na patapos na. Ang natira na lang ay yung mga buto-buto at kaning lamig. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi. Gusto mo yung bagong luto at mainit pa. Pag-usapan naman natin ang oxygen, ang isang lumang butas na nabuksan ng ilang oras o isang araw na ay nagsisimula ng magyelo ulit. Ngunit bago iyon, nagkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng tubig at hangin. Pwede nitong bahagyang baguhin ang lokal na water chemistry sa paligid ng butas. Pero ang mas mahalaga ay ang liwanag. Ang isang bukas na butas ay nagpapapasok ng mas maraming direktang sikat ng araw kumpara sa makapal na yelo na may snow. Ang biglaang pagbabago sa liwanag na ito ay maaaring hindi komportable para sa mga isda na sanay sa mas madilim na kapaligiran sa ilalim ng yelo. Ito ay parang isang spotlight sa isang madilim na silid. Imbis na maka-attract, maaari itong maging dahilan para lumayo ang mga isda patungo sa mga lugar na mas may cover o mas madilim. Kaya habang ikaw ay komportabling nakaupo sa tabi ng isang bukas na butas, ang mga isda naman ay lumilipat sa ilalim ng makapal na snow-covered ice kung saan sila pakiramdam ay mas ligtas. Ikaw ay nasa maliwanag, sila ay nasa anino. Heto pa ang isang anggulo, ang golden hour ng pangingisda. Kadalasan, ang pinakamagandang oras para mangisda sa yelo ay sa umaga, pagkasikat ng araw, at sa hapon, bago lumubog ang araw. Ito yung mga oras na pinakaaktibo ang mga isda sa paghahanap ng pagkain. Ngayon, kung ang unang gagawin mo pagdating mo sa lawa ay maghanap ng lumang butas, nagsasayang ka ng mahalagang oras. Imbis na gamitin mo ang unang 30 minuto hanggang 1 oras sa pag-drill ng mga sariwang butas sa mga promising na lugar, ginugugol mo ito sa pag-set up sa isang pwesto na malamang ay wala ng isda. Kapag napagtanto mo na wala talagang kumakagat, maaaring tapos na ang feeding window. Huli na ang lahat. Ang diskarte ng paghahanap ng lumang butas ay hindi lang mali. Ito ay isang magnanakaw ng iyong pinakamahalagang asset sa pangingisda,
ang oras. Isipin din natin ang sikolohiya ng mangingisda. Kapag nakakita ka ng lumang butas, mayroong confirmation bias na nangyayari. Iniisip mo agad na maganda ang lugar na iyon dahil may nauna na sayo. Binibigyan mo ng labis na tiwala ang desisyon ng ibang tao na hindi mo namang kilala. Dahil dito, nagiging mas matiyaga ka sa paghihintay sa pwestong iyon kahit wala namang senyalis ng isda. Sasabihin mo sa sarili, baka mamaya lang, kakagat din yan. May nahuli nga dito kahapon eh. Ang pag-asang ito ay pumipigil sa iyo na gawin ang tamang bagay, ang lumipat at maghanap ng ibang pwesto. Ang isang mangingisda na gumawa ng sarili niyang butas sa isang lugar na walang senyalis ay mas mabilis na magpapasya na lumipat. Pero ikaw na nasa lumang butas, mananatili ka dyan, umaasa sa swerte na hindi darating, habang ang ibang mangingisda ay aktibong naghahanap at nakakahuli. Ang isa pang problema sa lumang butas ay hindi mo kontrolado ang kasaysayan nito. Anong inihulog ng naunang mangingisda dyan? Baka naglagay siya ng napakaraming chum or pain na naging dahilan para mabusog na ang mga isda sa lugar. O baka naman gumamit siya ng isang partikular na amoy or kemikal na ayaw ng mga isda. Pwede ring may nahulog siyang bagay tulad ng beer can or plastic na nag-iwan ng kakaibang amoy sa ilalim. Hindi mo alam, uupo ka sa isang lugar na may misteryo. Ang paggawa ng sarili mong butas ay parang pagsusulat sa isang blankong papel. Ikaw ang unang magpapakilala ng pain, ng amoy, ng presentasyon sa mga isda sa lugar na iyon. Mas malinis, mas kontrolado, at mas mataas ang tsansang maging epektibo ang iyong diskarte dahil wala kang bagahe mula sa ginawa ng iba. Sa madaling salita, sariwang simula. Tandaan natin na ang mga isda ay gumagalaw. Ang isang lugar na produktibo kahapon ay maaaring maging isang ghost town ngayon. Ang mga isda ay sumusunod sa kanilang pagkain, sa mga pagbabago sa agos ng tubig, sa ilalim ng yelo, at sa mga pagbabago sa barometric pressure. Dahil lang may kumpol ng isda sa isang partikular na drop-off noong Martes, hindi ibig sabihin ay nandoon pa rin sila sa Miyerkules. Ang pag-asa sa isang lumang butas ay pag-asa sa impormasyon na luma na. Ang pinakamahusay na mga mangingisda ay hindi naghahanap ng spot. Naghahanap sila ng pattern. Saan ngayon ang mga isda? Ano ang ginagawa nila ngayon? Ang pag-drill ng maraming butas sa iba't ibang lalim at lokasyon ay ang paraan para mahanap ang pattern na iyon. Ang pag-upo sa isang lumang butas ay ang kabaligtaran niyan. Ito ay pagiging static sa isang mundo na pabago-bago. Pag-usapan natin ang social proof na isa ring bitag. Kapag nakakita ka ng isang lugar na maraming lumang butas, iisipin mo, wow, ito ang hotspot. Pero ang katotohanan ay maaaring ito lang ang pinakamalapit na lugar mula sa parkingan. O baka isang grupo ng magkakaibigan ang nagpiknik dito kahapon at nagdrill ng maraming butas para lang may magawa. Ang dami ng butas ay hindi laging katumbas ng dami ng isda. Madalas, ito ay nagpapakita lang ng dami ng tao. At kung saan maraming tao, doon din pinakamataas ang fishing pressure. Ang totoong hotspot ay madalas yung mga lugar na walang gaanong butas. Yung mga lugar na kailangan mo pang lakarin at paghirapan. Ang pagpili sa lugar na maraming butas ay pagsunod lang sa karamihan at sa pangingisda. Ang pagsunod sa karamihan ay madalas nangangahulugan ng pag-agawan sa kakaunting isda na natira. Isang teknikal na aspeto, ang anggulo ng iyong sonar. Kung gumagamit ka ng flasher or fish finder, ang paglalagay ng iyong transducer sa isang perpektong vertical na lumang butas ay nagbibigay sa iyo
ng isang limitadong view sa ilalim. Pero kung ikaw mismo ang mag-drill, maaari kang mag-drill ng bahagyang nakaanggulo para maskan mo ang ilalim ng gilid ng isang weed bed o structure. Hindi mo ito magagawa sa isang butas na ginawa na. Bukod pa rito, ang mga gilid ng isang lumang butas na nagsisimula ng magyelo ulit ay maaaring maging magaspang at makasira sa cable ng iyong transducer. Ang isang sariwang butas na malinis ang gilid ay nagbibigay ng mas mahusay at mas ligtas na operasyon para sa iyong electronics. Ang maliliit na detalyeng ito ay may malaking epekto sa iyong kakayahang makahanap ng isda sa ilalim. Heto ang isang masakit na katotohanan. Ang pagpili sa lumang butas ay madalas na sintomas ng katamaran. Aminin natin, mas madali, mas komportable, pero ang pangingisda, lalo na ang matagumpay na pangingisda, ay bihirang maging madali. Ito ay nangangailangan ng pagsisikap, pag-aaral, at pagiging aktibo. Ang mentalidad na pwede na to ay ang mentalidad na nag-uuwi ng walang huli. Ang mangingisda na handang mag-drill ng 10, 20, o kahit 50 butas sa isang araw para mahanap ang isda ay ang mangingisda na laging may kwento ng tagumpay. Ang pag-drill ng sarili mong butas ay hindi lang paggawa ng daan para sa iyong pain. Ito ay isang deklarasyon na seryoso ka sa iyong ginagawa at handa kang paghirapan ang iyong huli. Ito ay ang pagbabago ng mindset mula sa pagiging passive na naghihintay tungo sa pagiging active na mangangaso. Paano naman ang reopening ng isang lumang butas? Ito, yung kukuha ka ng ice chisel o spud bar para basagin yung manipis na yelo na nabuo sa ibabaw. Mas masahol pa ito. Ang malakas at matinis na tunog ng pagbasag ng yelo gamit ang spud bar ay mas nakakatakot pa para sa isda kaysa sa mabilis na tunog ng isang auger. Ito ay isang paulit-ulit na paghampas na nagpapanik sa anumang isda na naglakas loob na bumalik sa lugar na iyon. Kung ang pag-drill ay parang isang mabilis na pagsabog, ang paggamit ng spud bar ay parang mabagal na torture. Kaya kung ang plano mo ay gamitin ang lumang butas, huwag na huwag mo itong bubuksan ulit gamit ang spud bar. Mas mabuti pang mag-drill ka ng bago sa tabi nito. Pero, bakit ka pa mag-drill sa tabi ng isang crime scene? Mayroon bang pagkakataon na ang lumang butas ay gumagana? Oo, mayroon, pero napakadalang. Halimbawa, kung may isang malakas na snowstorm at natabunan ng lahat ng lumang butas at ikaw ang unang nakabalik sa lawa. Sa sitwasyong ito, ang mga butas ay nagsilbing rest area para sa mga isda at ang pressure ay nawala na. Isa pang senaryo ay kung ang naunang mangingisda ay nag-jamming at umalis bago pa man maging aktibo ang mga isda. Pagdating mo, saktong nag-umpisa na silang kumain. Ngunit ang mga sitwasyong ito ay exceptions to the rule. Hindi ito ang norm. Ang pag-asa sa mga pambihirang pagkakataon na ito ay parang pag-asa na manalo sa lotto. Posible, pero hindi ito isang matalinong strategiya. Ang matalinong strategiya ay nakabatay sa kung ano ang madalas na nangyayari, hindi sa kung ano ang bihira. Kaya ano ang tamang gawin? Gamitin ang mga lumang butas bilang impormasyon, hindi bilang destinasyon. Pag-aralan mo sila. Saan sila nakapwesto? Sa mababaw ba o sa malalim? Malapit sa mga damo o sa gitna? Ang lokasyon ng mga lumang butas ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung saan sa tingin ng ibang tao ay may isda. Pwede mo itong gamitin bilang panimulang punto ng iyong pag-aaral. Pero, imbis na umupo ka mismo sa mga butas na iyon, gamitin mo ang impormasyong iyon para gumawa ng iyong sariling plano. Kung ang lahat ng butas ay nasa 10 talampakang lalim, subukan mong mag-drill ng mga butas mo sa 12 o
o 15 talampakan. O kung lahat sila ay nasa kanlurang bahagi ng lawa, subukan mo ang silangang bahagi. Maging kontraryan. Gawin mo ang hindi ginagawa ng iba. Ang pinakamabisang diskarte ay ang tinatawag na hole hopping. Ito ang aktibong paghahanap ng isda. Mag-drill ka ng serye ng mga butas sa isang linya mula sa mababaw papuntang malalim. O mag-drill ka sa paligid ng isang particular na structure tulad ng may mga bato o submerged na puno. Pagkatapos, bigyan mo ang bawat butas ng 5 hanggang 10 minuto lamang. Kung walang kagat o walang senyales sa iyong flasher, lipat agad sa susunod na butas. Huwag kang ma-inlove sa isang butas. Ang layunin mo ay takpan ang mas malaking area para mahanap kung nasaan ang mga active na isda. Ito ay mas maraming trabaho, oo. Pero ito rin ang paraan na ginagamit ng mga profesional at mga tournament anglers. Hindi sila naghihintay ng isda. Hinahanap nila ang isda. At hindi mo sila makikitang nakaupo sa lumang butas ng iba. Huwag matakot gumawa ng ingay sa simula. Ang pag-drill ng 10 butas ng sunod-sunod ay gagawa ng ingay. Pero pagkatapos niyan, bigyan mo ng oras ang lugar para manahimik. Mga 15 minuto hanggang kalahating oras. Sa panahong ito, ang mga isda na umalis dahil sa ingay ay magsisimulang bumalik dahil sa kuryosidad. Ngayon, mayroon ka ng 10 sariwang butas na mapagpipilian na nasa isang calm down na zone. Mas mataas ang tsansa mong makahuli sa isa sa mga sariwang butas na ito kaysa sa isang lumang butas na may daladalang bagahe ng nakaraang pressure at kaguluhan. Ang iyong sariling network ng mga butas ay ang iyong personal na fishing ground na ikaw lang ang nakakaalam kung paano laruin. Pag-isipan natin ang fresh ice. Ito yung mga lugar sa lawa na wala pang nakakadrill. Ito ang virgin territory. Dito, ang mga isda ay hindi pa nakakaramdam ng fishing pressure. Mas agresibo sila at mas madaling mahuli. Ang paghahanap sa mga lugar na ito ay nangangailangan ng kaunting effort sa paglalakad. Pero ang gantimpala ay napakalaki. Imbis na sumabay sa karamihan, malapit sa daan, subukang maglakad papunta sa kabilang dulo ng lawa. Maghanap ng mga maliliit na coves o mga punto na hindi gaanong pinapansin. Ang pagdrill ng unang butas sa isang lugar na hindi pa napapangisdaan sa buong season ay isa sa mga pinaka-nakaka-excite na bagay sa ice fishing. Dito mo mahahanap ang mga malalaking isda na umiiwas sa karamihan. At para sa mga baguhan, ito ang pinakamahalagang aral. Ang proseso ng pag-aaral kung saan mag-drill ay kasing halaga ng mismong paghuli ng isda. Sa bawat butas na gagawin mo, natututo ka tungkol sa lalim, sa kung ano ang nasa ilalim, damo, putik, bato, at kung paano ito iugnay sa mapa ng lawa. Ang pag-asa sa lumang butas ay shortcut na pumipigil sa iyong matuto. Para kang nag-e-exam na nangongopya. Baka makapasa ka, pero wala kang natutunan. Ang tunay na tagumpay sa pangingisda ay hindi lang sa dami ng huli, kundi sa pagiging isang mas matalino at mas may kaalaman na mangingisda. At nagsisimula yan sa pagsisikap na gumawa ng sarili mong butas. Sa huli, ang lumang butas ay sumisimbolo sa isang mentalidad, ang paghahanap ng madaling paraan. Ngunit sa pangingisda, tulad sa buhay, ang mga bagay na pinaghihirapan ay ang mga bagay na pinakamatamis. Ang pakiramdam ng tagumpay kapag nakahuli ka ng isda sa isang pwesto na ikaw mismo ang nakahanap, sa isang butas na ikaw mismo ang gumawa, ay hindi matutumbasan ng anumang swerteng huli sa butas ng iba. Ito ay nagpapatunay na ang iyong diskarte, kaalaman, at pagsisikap ay nagbunga. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa yelo
at makakita ka ng isang lumang butas, ngitian mo lang ito at maglakad ka palayo. Maghanap ka ng sarili mong pwesto. Gumawa ka ng sarili mong swerte. Dahil ang pinakamagandang butas sa buong lawa ay yung butas na hindi pa nagagawa. Kaya, ano ang natutunan natin? Ang lumang butas na madalas nating ituring na isang biyaya ay mas madalas na isang bitag. Ito ay isang lugar na may history ng ingay, pressure, at panganib mula sa pananaw ng isda. Ang pagupo diyan ay parang pagtaya sa isang kabayong pagod na. Ang pinakamalaking plot twist dito ay hindi ang butas mismo ang problema, kundi ang ating sariling pag-iisip. Ang ating kagustuhan na mapadali ang lahat ay siyang naglalayo sa atin sa tunay na tagumpay. Ang pagbabago sa pananaw na ito mula sa pagiging isang scavenger na naghahanap ng tira-tira tungo sa pagiging isang hunter na lumilikha ng sariling pagkakataon ay ang magpapabago ng iyong mga fishing trip magpakailanman. Hindi ka na aasa sa swerte ng iba. Gagawa ka na ng sarili mong swerte. Maraming salamat sa panunood, mga ka-fishing. Kung may natutunan kayo or kung napaisip man lang kayo sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod nating diskusyon. At ito ang tanong ko para sa inyo. Kayo, ano ang pinakamalaking isda na nahuli ninyo sa isang butas na kayo mismo ang nag-drill? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig yan.